Welcome to Donmar TV News Channel. So, Kong, ito, background lang sa mga hindi mo nakakaalam. Noong isang araw po, nagsalita si Kong patungkol po sa pension nga na 20 billion na hindi na ibigay o nakaltas sa budget. Ano po ang talagang buong kwento nito para bago po tayo magtanungan? At kayo rin po, mga kababayan, pwede po kayo magtanong kay Kong Mike. Sige po, Kong Mike. Yes, Banat. Alam mo nitong nakaraang linggo, bago mag-Marso, nakita ko yung statement ng Department of Budget and Management na ang sinasabi niya, yun ngang supposedly differential o yung diferensya ng pagbibigay ng mga pensyon at yung gratuity fund ay hindi nila mapupunuan sa kadahilanan na yung pondo na 172 billion na pondong dapat kanilang nirekomenda na aprubahan ng Kongreso ay ibinaba sa 152 billion. So 20 billion ang sinasabi lang nawala, no, sa pondo ng ating pension at gratuity fund. Alam mo ba na yung dalawang tono, yung gratuity fund, pagka ikaw ay nag-retire, ibibigay sa iyo yung pondo na bilang para bang retirement mo o pasalamat, gratuity. Pagkatapos, bibigyan ka rin ng pension, no, na buwan-buwan. Ang ginawa ng Pangulong Duterte noong taong 2018, itinaas niya yung sweldo ng ating mga sundalo, ng ating mga kapulisan, at uniformadong manggagawa. Sa pagtaas ng kanilang mga sweldo, magkakaroon din ng tinatawag na pagbabago sa mga pensyon. At gagawa sila ng kalkulasyon kung magkano yung tinaas na sweldo at magkano yung magiging tatanggapin na pensyon. So from 2018, nung aprobahan to, hanggang sa mga 2019 at maaaring nung nakarang taon, inaayos nila yung kabuang pondo kung magkano itong lahat-lahat. So nung 172, naging 152, medyo nagulat ako. Sabi ko, ano nangyari? Bakit pinakailaman? So ang next na ginawa ko ba na, tinignan ko yung committee report. Kasi di ba pagka nagkaroon ng pagbabago sa budget, pinag-uusapan namin to at nagkakaroon kami ng approval ng BICAM report. Wala naman ako nakita. So, ang pangatlong reaksyon ko na, tawagan na si Secretary Abisado. So, sabi ko, Secretary Abisado, ano po ba itong nangyaring to? At yun nga, to be fair to Secretary Abisado, talagang siguro hindi ko masabi kung lungkot o galit yung tono ng boses niya, pero ang sabi nga niya, pinakailaman po yung pondo na 172 naging 152 at sabi ko nga po, para mapunuan namin ito, kailangan magkaroon ng supplementary budget. So, ngayon, Banat, ang pangalawang tanong, di ba sinasabi nga nila, saan ba nagamit tong pondong to? So, tinignan ko, nireview ko lahat. Saan ba nagpunta? Sinong binawasan? Sinong dinagdagan? Pag nakita mo yung bulto ng budget, ang pinakamalaking tinaasan ay yung DPWH. Ang tinaas na pondo dito ay 32 billion pesos. So, agad-agad, sabi ko nga, pag pinagdikit mo to, dito papasok. Kasi kung sasabihin lang COVID, hindi pwede Banat kasi yung COVID fund, 2.5 billion pesos lang. Pero ang ginawa ng Pangulo, ang ginawa ng Secretary Dominguez, nilagay nila sa unprogrammed funds na kung saan pwede nating iutang ang pondong to kung magkano man ang kailangan. Naglagay sila ng humigit kumulang 70 billion at doon babayaran. Maaari ito sa DBP, maaari ito sa World Bank. Pero yan, hindi yan kasama sa mga sa mga pondong pinograma. Sa madaling salita, parang ganito nangyari, Banat, di ba? Binigyan kitang 1,000, mamalengke ka. Bili ka ng gulay, bili ka ng karne, bili ka ng kung ano-ano. At saka, ito pala, meron akong ihandang, ilagay mo na rin dyan ang pambili ng gamot. Pero hindi pa natin alam kung sa darating na buwan, baka magsumobra itong kikitain ko ng 1,000. Pwede tayong bumili ng gamot. Ganon din to nangyari dito. Nakalagay na lahat ang programa, pero ang ginawa nila, tinanggal nila yung nandoon sa pensyon ng mga military, nilipat nila kung saan mang nakaprograma. Maaring yung gulay, binawasan nila, dinagdagan nila yung pambili ng karne. Pero hindi nila pwedeng sabihin ginamit nila sa COVID dahil yung COVID, ibang pondo yun. Pag may sumobra sa budget natin ngayong buwan, doon natin kukuha yung pambili. O kung di kaya, uutang tayo sa kapitbahay para pandagdag pambili ng kailangan nating gamot. At yan yung sinasabi ko
Banat, na bakit nila pinakialaman? Bakit naman pati yung pondo ng ating mga sundalo, pensyon ng ating mga sundalo, na karamihan dyan, no? Yung mga pamilya nila kailangan ng ayuda. Sinasabi nga natin, may COVID, kailangan ng tulong. Ngayon pa natin ginalaw at pinakialaman. Pero, ayan. Hello. Nag-e-echo. Meron mo atang, may radyo po kayo dyan? Ayan. Okay. Ayun. So, Kong, ganito kasi, di ba? So, alam naman natin na prioridad ni Pangulong Duterte ang AFP at yung PNP. So, alam natin na talagang nakareserba yan para sa kanila. Di ba? Tapos ngayon, sinasabi ni Kong Yap na kesyo nag-usap naman daw ang executive at sila para pagkasunduan ito. Tama po, yun ang dahilan nila. At ang sinabi niya nga, biglang hindi rin naman daw siya sa panahon niya. Sa panahon daw ni Ungab. Tama po. Tapos biglang turo naman ni Ungab si Congressman o sa dating Speaker Cayetano at saka si El Rey. Tama po. Ngayon, ang tanong, kanino ba talaga nabawas na budget to? Kasi binibintang nila na kay Speaker Cayetano pero sinasabi nyo naman ng diretso kay Velasco ito nabawasan ng budget. Ano ho ang totoo dito sa usapin na ito? Una sa lahat, Banat, hindi ako naniniwala na pumayag ang eksekutibo dito. Ako ay naninindigan at tumatayo ako kay Secretary Abisado. Naniniwala ako kay Secretary Abisado doon sa binanggit niya na ang pakiusap nila, huwag pakialaman ang budget. Kung natatandaan mo nga, Banat, diba nung nagpapalitan ng speakership, sabi nila, huwag nang galawin ang budget. Huwag gagalawin yan at hindi makakaganda para sa ating gobyerno o yung mga pangangailangan ng gobyerno. So talagang malinaw. Hindi ako naniniwala na pumayag ang eksekutibo dyan. Pangalawa, hindi namin nakita sa papel. Kaya kung mapapansin mo nung nagkaroon kami ng sesyon, maski si Deputy Speaker Rodriguez Rufus, na kasalukuyan Deputy Speaker namin ngayon, nagsabi siya, ang sinasabi ko ba daw ay may inaprubahan sa Kongreso na paglabas ng papel, iba na at iba ang napirmahan ng Presidente dahil hindi daw to yung unang pangyari. Ang sagot ko nga sa kanya, hindi ko alam, Mr. Speaker, pero maaaring ganito yung nangyari. At siya nga ang nanawagan pa na ito'y aming imbestigahan. Pangalawa, ang tingin ko, ang parang naging, ewan ko kung ito yung paraan nila ng pag-iwas, magturo. Di ba parang ang nangyari ngayon, sinabi nila na, bakit naman kami? Mali, ba't nung dito tama? Parang hindi naman nahuli. Ako hindi ako pwede magsalita for Speaker Cayetano or Deputy Speaker El Rey. Pero ang sabi nga ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte nung siya ay magsalita, nasa Zoom siya kasi, ang sinabi niya, di ba ikaw yung pumirma ng BICAM report? Ikaw yung pumirma ng amendments, si Deputy Speaker Ungab. So therefore, alam mo yan. So anyway, nilalagay ko lang doon sa konteksto yung usapin. Kasi ang sabi naman ni Ungab, oo, ginawa nila yan nung panahon ko, 70 billion daw, at yun nga daw, ayaw niya daw yun. At hindi daw niya gusto yung pangyayaring yun. At yun daw yung batayan kung ba't siya lumaban. Pero nakapirma siya. Yun ang sinasabi ni Deputy Speaker El Rey. Hindi naman niya kinontra nung nag-usap. Kasi nangyari sa akin, Banat, nung inungkat na nila yung 70 billion, hindi naman yan yung issue ko eh. Kaya sabi ko nga, teka lang, hindi ako makakasagot sa mga katanungan ninyo. Maganda, kayo na talaga magdebate kung ano talaga yung mga issue na yan, di ba? Actually po, medyo magulo ng konti. Nagtaka nga ako, 20 billion yung sinasabi ninyo, tapos napunta doon kay Ungab na 70 million na, ano ba? Di ba ang tinutukoy nyo po, ito yung 2021? 2021. Kasi di ba so, sabi ko, bakit nila inuungkat yung 2020? Parang yun nga yung nangyari, Banat, doon sa pamaraan nila para iiwas doon sa issue. Kasi nga sabi ko, hindi ko naman alam yung 2020. Dahil hindi naman nagsalita yung DBM noong 2020. Ngayon, sabi ko, pinakita ko pa nga, ito yung 3 press release ng DBM, ito yung sinasabi niya. Yung number 1, sinabi niya, maglalabas lang ako para sa 1 buwan. Number 2, sabi niya, kailangan namin ng supplemental budget.
At doon sa dalawang yun, sinasabi na niya, yung sinumite namin na budget na 172 billion, ginawa niyong 152 billion. Yun naman, agad-agad, sinabi naman ni Chairman Eric Yap, inako niya. Sabi niya, kung may kasalanan yan, inaako ko yan, ako gumawa ng desisyon dyan. Okay. Sabi ko sa kanya, ibig mo sabihin, walang alam si Speaker Lord Velasco for something as big as this? Para sa isang bagay na kumbaga, mayoryang decision o major decision ng Kongreso? Sabi niya, wala. Ako lang nagdesisyon. At ang desisyon ko, isa lang ang nagdidesisyon? Parang ganun ang dating. Kasi ito yung nabasa ko kasi nakita ko ito. Sabi, nung sinasabi ninyong may kinalaman si Velasco, tapos biglang sasabihin ito ni Yap na siya lang daw. So, ibig sabihin ba buong budget ng national government siya lang ang kagustuhan lang niya yung nangyayari? Ganun ba yun? O nililigtas lang niya itong amo niya? Sa palagay ko, Banat, kasi kung titingnan mo, meron niyang bicameral conference committee. Humigit kumulang siguro 15 hanggang 20 ang nanggaling sa Kongreso. Di ba dapat ang maging desisyon nila, sabihin nila, sabihin ni Chairman Yap, desisyon namin ng bicameral conference committee, kasama na ang Senado. Pero lumalabas, sinasabi nga niya, ako lang to. So nagulat din ako. Sabi ko nga sa kanya, bakit ganon? Sabi ko, ang galing naman, sabi ko, Chairman Yap. Nung kininto yung DBP loan investigation, sabi ni Mike Aglipay, ako lang to. Ako lang gumawa ng desisyon na to. Pagkatapos ngayon, isang major decision sa budget, ang sagot naman ni Mo, no? Bilang Chairman of Operations, ikaw lang ang gumawa ng desisyon. Alam mo naman yan, Bana, tama yung binanggit mo. Unang-una, committee yan. Pangalawa, Kongreso yan. Pero habang pinag-uusapan yan, at kung itutulak ba yan, ang Speaker at Senate President ang umahawak ng desisyon dyan. So, ganito lang Parang yung sinasabi, ako lang to kasi inutil yung yung leader ko, yung speaker ko. Hindi, di ba Kasi parang budget, ikaw lang ang nagdidesisyon. Ano ginagawa ng speaker mo? Inutil yung speaker mo dahil ikaw lang? Tama ho ba? Kasi ito pangkaraniwan ho ba yung ganyan na isa lang nakatoka sa budget at walang pakialam ang mga speaker? Yan ba talagang ganyan? O nagkataon lang medyo mahina itong ating speaker? Ako hindi ako naniniwala na ang isang bagay katulad nito ay hindi alam ng speaker. At kung pumapayag siya na ang depensa ng mga tao niya o ang depensa ng mga tao ay parang wala siyang alam sa nangyayari, lalong masama. Oo nga, tama. Kasi hindi lang naman to budget Hindi lang naman to usapin ng anong pondo, kundi bayan ang nakataya. Ibig sabihin, alam mo naman yan, pag sinabi ko palang tanggalin mo tong pondo sa COVID, wala akong alam na wala yung pondo sa COVID, bayan ang nakataya. Hindi dapat na hindi alam ng speaker, lalo tigit ang nangyayari sa pondo at sa mga mayoryang issue ng ating bansa. At saka, doon nga ako naguguluhan. Nung una sinabi niya, ako lang to. Tapos, pangalawa, sinabi niya, kasama yung executive, nagkasundo kami. Ano ba talaga ang totoo? Hindi ko magets yung part na yun Actually, ang dami naka-observe dun sa video na yon na lumabas, na dalawa yung statement niya. Ano yung sinasabi niya silang dalawa ng executive? Kasi ang gusto nilang palabasin dyan, Banat, na may pagpayag ang eksekutibo sa pagtanggal ng pondong yon. Hindi ho totoo yun. I hope that si Secretary Abisado, of course, to defend himself, ay magsalita tungkol dyan. Pero alam mo, marami din ako kaibigan sa Department of National Defense, of course, sa DBM, talagang walang alam ang eksekutibo at ayaw nila to. Dahil doon palang sona ni Presidente noong 2019, paulit-ulit na sinasabi niya, ayusin natin ang pensyon ng mga sundalo, ayusin natin ang kalagayan ng mga sundalo sa pag-ikot niya sa maraming kampo. Pagpunta niya ng Hulusulo, pagpunta ng Marawi, anong sinasabi niya? Hindi ko masasabi na magagampanan ko lahat. Pero siguraduhin ko komportable ang mga sundalo natin. Komportable ang pamumuhay ng ating mga kapulisan.